pagbibigay ng kanilang serbisyo para sa tao at para sa bayan. Kasama ang inyong leader sa Himpapawid, Miss Buging de los Santos, tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. The Leaders Hour. Ating pang mas kilalanin ang mga taong katuwang natin sa paglilingkod sa bayan at ating komunidad. Kaya tutok na The Leaders Hour. The Leaders Hour sa 9.5 Good Vibes Radio. Dahil dito, Good Vibes tayo! Alright, nagbabalik po tayo sa ating The Leaders Hour. Kasama pa rin po si Sir Rayron Del Rosario. So, may iniwan tayong question kanina. Sir, bilang advocate and even na bumababa ka sa grassroots, ano pag sinabi mong true leader? Ano po ba yung concept mo for, or what is your definition of a true leader? Masabi mo, yan, true leader yan. Before I start my definition, nais kong batiin si Ambassador Alex Lamadrid na nanonood sa atin ngayon. Hello po! Sa Department of Affairs. Oo. Isang true leader natin. Yeah. He former ambassador of the Philippines sa Nigeria at saka sa Syria na talagang he witnessed how, impact of peace is very important. Oo. Para sa akin, ang isang true leader ay isang someone who wanted to do good things for his followers. Someone who wanted to initiate change through innovation. Siya ay pinangungunahan niya ang kanyang leadership by his example. Okay. Kasi napakahirap sa ibang leaders natin ngayon, lalo na sa serbisyong publiko, na only define themselves as leaders, but hindi mo makikita sa daan, hindi mo sila makikita sa kalye. So, for me, yun yung importante, yung makita ng taong bayan, kung ano yung ginagawa mo, ano yung programa, yung kanilang maramdaman ng taos-puso na paglilingkod bayan. Kaya ako, sir, with what you have said, parang nami-miss ko yung brand of leadership ni Pinoy na ayaw niya ng, yung, alam mo yung, madami man criticism kay Pinoy. However, isa si Pinoy sa presidente na pagka nagbiyahe walang maraming entourage. Hindi siya ganon, considering na lumaki siya sa isang born with a silver spoon, pero ayaw niya ng maraming entourage. Ayaw niya wala nga siyang kasamang pamilya pagka nagbabiyahe, be it, alam mo yung sa mga political na mga trip niya, isa yon sa nakita ko kay Pinoy. And isa din sa gusto ko ng other than yung may presidente na yung wangwang, ayaw ng wangwang. Yung ayaw ng limelight. May presidente naman na gusto niya andyan yung camera sa kanya, nakapaligid sa kanya, na even sa pagtulog na dapat nakikitang may kulambo. There is kumbaga merong isa na naglakad siya, natanggal yung swelas, na alam natin na it's too obvious na fabricated siya. But in this modern times, bakit sa andaming mga advocates on educating the people on how to spot a true leader from a superficial leader? Ano kaya ang meron sa Pilipino? Bakit madali silang masway sa flash campaign, sa yung alam mo yung andyan pa rin yung sympathy, kasi kahit nakikita ko kahit mga educated at mga alam mo yung alam mo talaga na hindi din basta-basta, pero andyan pa rin, they are still being nasuswayed pa rin sila sa ganun tipong leaders, or we don't have the right to judge. However, based on the track record, we failed to defend Chel Jokno. Isang matalinong tao, ang daming, merong si Bagilat, ang daming si attorney, nakalimutan ko yung isang lawyer na
alam mo yung, I miss the group of yung dating sila Joker Arroyo, Miriam Defensor. Ngayon, ang nakikita natin ay parang, sorry to say this, but parang nanonood tayo ng shooting ng isang drama pag nasa yung sa Senate on session, minsan during the investigation parang out of this world ang itanong, minsan meron tayong legislators na parang kulang na lang magsuntukan. Yung the choice of words of legislators, considering that they are lawmakers, parang nalalayo tayo doon sa Pinoy leadership na laging inilalaban natin. Do you think it nakakaapekto yung pagiging yung andaming sumakop sa atin noon at naambunan tayo ng dugo ng Kastila, dugo ng Hapon, dugo ng Amerikano and whoever? Ganun po ba? Or dahil or multicultural? Or talagang merong ganong ugali ang Pilipino? Siguro dahil yan sa, the younger generation, they really comprise the bigger percentage of our voting population. Yes. Also of this information, correct, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa larangan ng politika because of this miscommunication, fake news, and fake news, ika nga, na sumikat dahil kay President Trump. So, I think sa susunod na election or even sa barangay election na parating, importante sa lahat ng botante na pag-aralan natin ng gusto kung ano ba talaga ang kwalifikasyon na kailangan at ng mga kandidato. Oo, kasi Pinoy leadership, sometimes nga hindi mo naman kailangan ng qualification. To have that integrity, to have that heart, that's already enough qualifications. Kasi everyone naman, they are all entitled to serve. Kaya lang, syempre, when we elect, that's another story. So we have to elect the righteous people based on our own consciousness. Oo. Alam niyo po mga ka-good vibes, si Sir Rayron po ay hindi lang po peace advocate, education advocate, hindi lang po peace diplomacy programs ang ginagawa niya or kinakraft niya. He's also an educator, or should I say a professor, and he has a book na yung yung Pinoy Leadership Innovation, meron siyang libro na ang sinasabi doon ay Pinoy Leadership Innovation demonstrates that true Filipino leaders must not merely gather good people but also transform them into cohesive unit that can and will produce sustainable and innovative projects and ideas. When you say innovative projects and ideas, sir, what does it mean? Oo. Yung line na yun, nanggaling yun sa ating former US US ambassador na si Ambassador Harry Thomas. Nagpapasalamat tayo sa kanyang positibong komento sa ating unang libro. For me, when you say transformative and innovative collaboration, it means that people are helping together. They share their ideas, they make the best outcome and the best based from the inputs na tinutulong nila sa bawat isa. So it's always important na magkaroon tayo ng collaboration because we always produce the best outcomes. Yes. Kanina, Buging, sabi mo, napakagulo, napakahirap maghanap ng tunay na leader. Masusukat mo din ang isang tunay na leader if we can work with a team. Correct. So, pag may team player yan, okay yan na tao. Yes.